Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nag-walk out yung minority senators kasi pag-usapan natin yan. Dito munang latest. Kasi nga, sabi mo nga, pinipilit nila Marcoleta. Ang gusto kasi ni Cayetano, magbutuhan na, Nal. Magbutuhan na. Oo. Ay, highly irregular yun. Dahil dapat yan, pag-usapan muna sa Rules Committee. Tapos pupunta yan dito sa plenary. Hindi pala ko-convene. Wala pang Rules Committee. No? Kaya sabi ni Senator Soto, teka, minority leader ako. Nakaupo ako sa lahat ng committee. At wala akong alam na nabuo na yung Rules Committee. Nabara sila. Si Lauren Lecandal, na-lecturan pa. Ang pinakaano doon, Nal, kung sa amin sa Bicol, kinaramot na. Ano yung kinaramot? Yung kinamay na. Wala nang paligoy-ligoy. Ni Erwin Tulfo. Oo. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, hindi kaya nyo gustong madaliin ngayon dahil may napapabalita na makakasuhan at posibleng makulong na kasamahan ng mayorya. Talagang ginano na ni kasi binanatan pa siya ng unparliamentary. Sila yung unparliamentary, wala pa nga sa rules, gusto nila mag-plenary na. Bakit daw gustong madaliin? Yun ang point ni ano bang masyadong nagiging obvious na binabraso nyo na, sabi ni Senador Erwin Tulfo. Ay sabi naman ni Alan Peter Cayetano, yun na nga, sabi mo, nire-raise niya na unparliamentary daw yung term na ginamit ni Erwin Tulfo. Pero sabi mo nga, paano mo nasabing unparliamentary? Yung ginagawa mismo nila, unparliamentary. Tinatanong lang naman ni Senador Erwin Tulfo, bakit nyo nga minamadali? Hindi na ba makapaghihintay yan? Bakit? Dahil ba sa narinig ninyo, nabalitaan ninyo na posible nang may arestuhin na senador na kasamahan ninyo sa mayorya? Pero bakit naman kailangan yung madaliin yan ngayon? Kaya, hindi, sa totoo lang talaga, alam mo na, kapag final, ang sabi ni Ombudsman Boying, sa Huwebes, May 28. Actually, may tama ka, ngayong araw, pinirmahan na ni Ombudsman. Pinirmahan niya na ngayon. Ngayon, sa Thursday daw, ipa-file na. Ay kung susundin natin yung nangyari kay Bong Revilla, nung very day na final, nag-raffle kaagad ang Sandigan Bayan at after na ma-raffle, nag-issue kaagad ng warrant of arrest. Ibig sabihin, baka Thursday mag-issue ng warrant of arrest o kaya Friday at i-implement agad yan. Theoretically, pwede. Walang impediment na gawin yon, di ba? Attorney? Wala. Walang legal impediment. Depende yan sa bilis o bagal ng Sandigan Bayan. Ang magde-decide na Sandigan Bayan. Pero nakita na nga natin dun sa case ni Bong Revilla, di ba nung araw mismo na final, kaagad-agad ni-raffle. At nung ni-raffle, kaagad-agad naglabas ng warrant of arrest. At si Bong Revilla kaagad-agad sumurrender din. Ayaw niya nang arestuhin siya. Voluntarily nag-surrender na siya. Di ba? Pumunta na siya. Onal, anong masasabi mo? Tinanong na dyan si Jinggoy Estrada kanina kung anong masasabi niya. Ang sabi ni Jinggoy, kung yan daw ang kabayaran o ang price ng kanyang pag-stand sa kanyang principle, so be it. Anong reaction mo? Tataas mo naman yung mata mo Gaganyan mo na. Gaganyan mo na naman pag mata. Ikatlo na niyang kulong yan. Prinsipyo pa rin. Ang dami naman niyang prinsipyo. Diba? Ikatlong beses na niya nakulong. Hindi ko rin maisip. Alin bang prinsipyo yung sinasabi niya? Saan ang prinsipyo doon? Plunder. Hindi yan malversation with falsification of public documents, di ba? Hindi, may malversation siya, may plunder. So dalawa. Dalawa yung kaso niya. Parang katulad din kay Bong Revilla, di ba? May malversation, may plunder. Yes. Hindi, wala pa. May yung plunder ni Bong Revilla na preliminary investigation, 'di ba? Kaya umaattend pa siya doon sa
sa DOJ. Si Bong Revilla dinadala pa ng BJMP sa DOJ kasi may preliminary investigation sa plunder. Okay? Tama. Pero ang naikaso na kay Bong Revilla, graft at saka malversation. Ang problema yung malversation niya, malaking amount. Kaya non-bailable. Ang nakapag-bail siya doon sa graft. Yes. Pero ang problema, may plunder din siya. Kaya anyway, itong kay Jinggoy, ano na to? Kaya ang sabi ni Erwin Tulfo, hindi kaya minamadali nyo yan. Kasi ang mangyayari, Nald, kapag nakulong na si Jinggoy sa Thursday, hindi na makakalusot yung amendment sa rules. Tayo na ang boto. 11-11. 11. Tapos, kung walang quorum, di ba? Wala. Hindi tuloy. Oo. No? Ang problema dyan, attorney, habang hindi pa nakukulong si Jinggoy, kailangan may isang minority na maiwan to question the quorum. Di ba? Kung may isang minority na matitira, tapos yung 12 na majority ay nandun, edi magkakaroon ng quorum. So medyo torn sila sa tactics yung minority. Dahil nga, kung wala sila doon, walang quorum. Pero wala namang magke-question ng quorum kung kahit isa sa kanila, wala. Katulad ng ginawa ni Tito Soto kanina. Naiwan siya at kinwestiyon niya ang quorum. Diba? So yan ang dilemma. Kanina, pinipilit pa sana ni Marcoletang i-insist na ay di ba, Madam President, kapag nagsimula tayo may quorum, kahit naman may mag-walk out na, tuloy pa rin tayo. Ay, nilikturahan sila ni Senate Minority Leader Tito Soto, talagang veterano rin. Sabi niya, ay yung question ng quorum at saka yung pag-move ng adjournment, yan? Nangungunang motion yan. Hindi dapat pinagdidebatehan yan. Sabi niya, akala ko ba magagaling kayo sa rules? Ganun yun. Wala nang nagawa si Soto, ay si Loren at saka si Cayetano. Oo. Kaya higit 10 taon na si Soto na nasa Senate no. Nasa tip na ng finger niya lahat ng rules na yan Pero ang isa pang maganda na nalinaw kanina. Yung case ni Lapid, ni Senador Lito Lapid. Ay di ba kahapon hinihila ni Marcoleta si Lapid kasi paalis na sana si Lapid. Tapos parang nililigawan nila si Lito Lapid. Kaya lang kanina, nag-manifest si Lito Lapid. Ang galing din. Sabi niya, yung kumakalat na chismis na ako'y lumipat na, hindi totoo. Hindi totoo yun, sabi niya. At saka, di ba sabi ni Marcoleta na hindi daw suportado ni Lito Lapid yung motion kahapon ni Subiri. Ni Subiri. Ay nilinaw kanina ni Lito Lapid. Sabi niya, hindi, kung nagkabutuhan, bubuto ako para sa motion. Yun, akala ko may botohan Sabi niya. Kaya, at least, rin pala. Pilit kasi nilang pinapalabas na si Lapid ay kanila na. At least, malinaw, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.